di ba? Medyo nung SONA, inintay natin sana yung ivermectin, payagan na niya eh. Alam ko, tayong dalawa nag-usap eh. Sabi ko nga sana, itulak na din talaga yung ivermectin manggaling sa Pangulo. Pero again, katulad na banggit ko kanina, siyempre the Department of Health yan, nirerespeto ng Pangulo yung pagkilos ng Department of Health, pero nakakalungkot. Dahil ngayon, mag-ECQ na naman tayo at inaantabayan na natin ang paglaganap ng Delta variant na sinasabi nga mas matapang at mas delikado dun sa mga nakaraang variant. Tama nga, Mayor Mike, kasi yung kanyang mga alter ego, yung kanyang mga kalihim, yung mga secretaries ng mga department, palagay ko hindi talaga ibinibigay sa kanya yung total picture. Hindi nila binibigay sa kanya yung talagang mga datos na kinakailangan malaman ng Pangulo. Isa sa halimbawa kong Mike, hindi ko na lang pahabain ito, ay yung Department of Education, na ang buong akala nila, yung plano nilang continuity program sa pamagitan ng long distance learning, napakaraming datos ang itinago sa Pangulo. Yan ay sisiwalat natin kung Mike pagdating na ng budget briefing. Pero balikan natin itong ECQ na talagang ibinalik na naman mula Agosto hanggang 20. Alam mo, ang medyo mahirap dito kung Mike, talagang nagtalo yung mga gabinete rito sapagkat kapag nilagay mo sa ECQ ang isang lugar, ngayon NCR yata ang nilagay kung Mike, between August 6 to 20, alam mo naman ang buong NCR, ang pinagkukunan natin ng economic activity dito ay 60%. Ibig sabihin, pagka ito'y nasara, na pinid, ito, Eneda na mismo ang nagsabi, no, sa bawat unang linggo, o sa isang linggo ng ECQ sa NCR, ang nawawala sa ekonomiya natin, kung Mike, is 105 billion pesos. Isang linggo lang yun. Isang linggo lang yun. Sa makatuwid, kung August 6 to 10, halos sa mahigit 2 linggo yan, 210 billion ang talagang latay sa ekonomiya natin. At ito'y mga ngahulugan din na mas dadami ang mahihirap nating mga kababayan ng halos 177,000. At ang mawawalan ng trabaho ay 444,000. Ganito ang impact ng isang lockdown na Kong Mike. Ngayon, na pumili ang Pangulo, talagang, kumbaga, he has to bite the bullet. Kasi talagang kinakailangan magdesisyon ka. Alam niya na marami talagang negative impact ito, pero inisip niya ang kaligtasan ng ating mga mamamayan, kaya pinili niya yung magkaroon tayo ng ECQ by August 6 to 20. At palagay ko, kasi nila kung Mike, kasi maski ang presidente ng Amerika, dahil nga sa ito palang Delta variant na ito kung Mike, mas ano pala ito mas nakakahawa ito, tsaka mas mabagsik, mas mabilis siyang makahawa. Katulad pala ito ng parang mas mabilis pa siya sa Ebola at saka sa common cold Parang ganito na yung kanyang bilis sa pagta-transmit ng kanyang epekto kung Mike. Kaya medyo naging kinakailangang pag-usapang mabuti. Ito Dante, may papakita ulit ako na screen Ito yung mga binabanggit mo kanina. Sabi mo nga na kung titingnan mo yung Pilipinas, ang pinakabumagsak na ekonomiya ng 2020 at negative 9.6. Pero nung Thailand, nakaungos tayo ng kaunti sa Laos, tapos siyempre sa Cambodia, sa Brunei. Ang ibig ko sabihin, nasasayangan ako na eto, babalik na naman tayo kasi itong negative 9.6 nanggaling din to doon sa hard lockdown. Total lockdown na pinagdaanan natin. Yan po, nakita niyo yung Southeast Asia na data bukod doon sa binanggit ng Dante na pagbagsak ng ating mga pa naman tayong massive vaccination, talagang payagan na yung ating ivermectin. Subukan natin. Gera na to Ang mga tao namamatay na sa kahirapan, ang mga tao namamatay sa problema, subukan natin na siguro wag naman nating gawing yung ECQ na itong
ginagawa natin sa ngayon, kundi siguro i-moderate natin ng kaunti. Pero painumin natin ng mga tao, yung mga nagtatrabaho, yung pumapasok sa opisina, naghahanap buhay, ng ivermectin. Baka naman po, dahil nakita naman natin na sa India to, dyan mismo nang galing yung Delta variant, na nung sila'y umiinom ng ivermectin, bumagsak po. Mas mababa pa sa Pilipinas ang mga nahawa, mas mababa pa ho ang namamatay dahil sa pag-inom nila ng ivermectin, Kadante. Ayun na nga yung ating pinag-uusapan palagi. Itong datos na kanilang kinalap, na nagresulta sa kanilang pagdidesisyon na mag-ECQ ang buong NCR, baka merong isang bagay rito na hindi nila lubos na ibinibigay na input sa ating Pangulo. Kaya siyempre kapag siya ay nagdesisyon, talagang very painful ang decision. Walang decision dito na magiging katanggap-tanggap sa bawat isa. Either way, merong masasaktan. Ito isang masakit naman ang katotohanan nito na kailangan tayong magtiis lalo. Pero ito nga yung naging desisyon. Pero kung halimbawa, mula pa nung Mayo na pinagdidibatihan na natin ito kung Mike, sa pamagitan ng congressional hearings, kung si Director Domingo nang tanungin sana siya ng Pangulo ng napakasimpleng tanong, naalala mo yun kung Mike ang tanong niya kay Director Domingo, Mayo pa ito May 2021, Director Domingo sabi niya, is there an iota of success sa ivermectin? Nung panahon na yun, kung Mike, marami na ang nagsilitaw ng mga doktor sa iba't ibang bansa na sinasabi nila, meron pong efficacy ito. Wala po itong side effect. Ipagamit po natin ito sa pag-aaral namin, napakarami po ang naisalbat, naitulong po nitong pambihirang gamot na ito. So kung halimbawa yung issue ng ivermectin, kung Mike, nabanggit man lang sa Pangulo, o sige mag-ECQ kayo kanya, pero ihalo ninyo ang, wag na muna kanyang August 20, siguro tingnan muna natin hanggang August 15 halimbawa, pero ipamahagi na natin ang ivermectin. At pagkatapos noon, at saka tayo muli magpasya kung ipagpapatuloy natin ang ECQ. Dapat ganun sana, lahat na sana, nung paraan na alam nating magagamit, sapagkat kagaya nga na pinag-uusapan natin, gera na ito Lahat ng balang magagamit mo, huwag ka nang mangimi, huwag ka nang mag-atubili, gamitin na natin, lalong-lalo na kung marami nang mga nagpatunay, hindi naman albularyo nagpatunay, hindi naman tayong dalawa nagpapatunay nito Mayor Mike mga doktor sa iba't ibang bansa na talaga namang nag-aral din naman. Bakit hindi naman ipamigay ito? Kamukha nito, tayong dalawa na lang namimigay. Ito, kaninang umaga, pina-dispatch ko na naman sa LBC yung napakaraming humi sa iba't ibang mga probinsya. Pero gaano na lang yung may tutulong yun, kung tutuusin at palagi na lang tayong ECQ, napakahapdi at napakasakit ng latay ng ECQ sa ating ekonomiya, kung Mike. Yes, alam mo sa Cebu, nagkakaroon na sila ng talagang lumalaban na sila dun sa policy ng DOH regarding dito. Kasi sa kanila pa nga, hindi pa ECQ moderate pa nga sa kanya Enhanced Community Quarantine. Sa atin, ECQ talaga. Ito yung hard lockdown. Alam mo, Kadante sa ECQ, bawal ang mga tao sa bahay mo na hindi nakatira sa bahay mo talaga. Bawal ka magkaroon ng bisita. Bawal lumabas ang below 18 and above 65. At ilan lang mga industriya ang pinapayagan. Yung mga essential industries talagang pinapayagan yan. Pero may selective talaga, skeletal force ang iba, napakahirap ng isang ECQ setup. Ang problema, di ba kahit naman naka-vaccinate ka, nahahawa ka rin Kahit na nag-vaccinate ka, nagiging severe ka rin. Ang punto nga, tama yung sinabi mo, hindi ito labanan ng vaccination o ivermectin. Ito ay pagtutulungan. Kung maaari kang mag-vaccinate ka po kayo. At kung kayo po'y makainom ng ivermectin, uminom po kayo. Kahit na ang Kadante, nakapag-vaccinate yan, uminom yan ng ivermectin. Ako po, hindi pa ako nakapag-vaccinate, pero uminom din po ako ng ivermectin. Pero ang sitwasyon natin sa ngayon, talagang labanan tayo na ang tao, pag hindi siya nakalabas, hindi siya nakapagtrabaho, walang ipapakain sa kanyang pamilya. So it is a choice between the survival of the person of the family na siya ay walang kinakain o siya ay yung mahahawa. Yan ang sitwasyon na kailangan natin i-weigh. And I'm sure, tama ka Kadante, napakahirap na desisyon sa Pangulo. Ang dapat lang sana sabihin ng DOH na talagang pwede na ba nating subukan to? Sabi nila, mas harmful pa daw to pagka daw walang bisa o kung hindi daw tama. Sabi ko, yun nga ang paracetamol, 250 milligrams, umiinom ka. Umiinom ka nung
ng minsan 500 na milligram sa paracetamol. Etong ivermectin, 15 milligrams once a week. Iyan po yung sinasabi natin. At ito pong ating sitwasyon sa ngayon, hindi hinto. Magla-lockdown tayo kadante. Okay, lockdown na naman tayo August 6, August 20. Ibi-breakdown natin yung connection ng Delta variant. Pero paano pagka meron pa rin, may natira? Iikot na naman yon, lalaki na naman yung numerong yon. So, you have to use all the means, kung ano yung pwede natin magamit, all the resources, so that makapagkaroon tayo ng normal na buhay, maiayos natin ang ekonomiya, at meron tayong panlaban para sa ating kalusugan. Tama Kong Mike, naunahan lang ako ni Pangulong Duterte, may ibinulong kasi siya sa akin. Ako dapat ang magbulong sa kanya eh. Nung lumapit sa akin, sana ako ang bubulong sa kanya. Mr. President, gamitin na natin ang ivermectin. Yun sana yung sasabihin ko. Hindi ko nakuhang naibulong Kong Mike sapagkat siya yung unang bumulong sa akin. Nawalan ako ng tempo. Ito nga, alimbawa sinabi ni Director Domingo, Mr. President, papayag ka ba? Total, marami naman pong nagpapatunay iba't ibang doktor eh. Hindi lang naman po isa, hindi po dalawa. Napakarami po nila. Tsaka nanggagaling po sa mga mauunlad na bansa. Na alam ko naman po na mas malawak po yung technology sa kanila. At pati po yung mga kasangkapan at facilities po nila, eh tatanggapin po naman namin na mas matataas ang uri. Ngayon, kung papayag po kayo, dahil tinanong mo ako kung merong iota, hindi lamang po iota, Mr. President eh. Tonelada pong ebidensya at hindi po namin kayang i-assay yun. Payag ka ba, Mr. President, na ipagamit na po natin ang ivermectin? Eh kung sinabi niya yung palagay ko, Kong Mike, eh, hindi tayo naghihirap ng para tayong guerrilla na papunta-punta sa mga barangay. Ayun, gumagamit tayo ng mga courier na sa papadaming mga tao. Dumadami naman talagang humingi, Kong Mike, at talagang naniniwala, wala namang labanan sa pagitan ng bakuna at saka yung ivermectin. Yun ang gusto nating sabihin. Complementary itong dalawang ito. Magkatulong na gumaganap ng tungkulin na labanan, na bigyan ng dagdag na parang immunity ang isang tao na maaaring kapitan. Lalong-lalo na itong variant na ito ay napakabagsik. Lahat na ng bansa naguguluhan na. Isipin mo ang Israel ngayon. Nabasa ko na naman ngayong umaga, Israel. Na itinataguyod na yung parang booster, pangatlo na. Isipin mo, Pfizer na ang itinurok at sila 100% ang naturukan ng Pfizer, lahat ng mamamayan ng Israel. Ito papunta na sila sa third vaccination, Kong Mike. Samantalang tayo, palagay ko nasa 12-13% pa lang ang nabakunahan sa ating bansa. Ano ang masama kung ihalo mo ang ivermectin dito sa programa natin? Padante, kung nare-recall mo, binanggit natin to kay Secretary Duque. Nagkaroon po kami ng meeting kasama mga doktor, kasama si Deputy Speaker Marcoleta. Sinabi na namin, by August, late August, nakikita namin ang Delta variant kakalat. Sabi, please, Secretary, payagan nyo na. Kailangan nyong ilagay ito as a policy na pwede. Kahit na nga sabihin, kahit hindi nila budgetan sabihin lang pwede, so that the local governments can supply, distribute. Tapos may mga doktor na pwedeng magkaroon ng mag-prescribe, lalo tigit sa probinsya na napakalayo. Nag-usap po tayo with the SB Daldea, baka po akala ng mga nanonood at nakikinig, hindi po namin ginagawa ang trabaho namin. Nagkaroon din po ng meeting with Executive Secretary Daldea and Senator Bongo. Pinesent din po namin yan. Na sir, mas naunang meeting to, about 2 months ago, kung di ako nagkakamali. Sir, yung Delta variant po parating na dito. We have to prepare. Wala po tayong gamot to prevent. Wala po tayong gamot para dun sa initial sickness. Pag unang beses ka nagkasakit, hindi ka pa na hospital. There is no medication for that. Kung pwede po, payagan nyo na lang po kami. At ang sabi po natin... Hindi ko makakalimutan yan. Hindi ko makakalimutan yan. Natatandaan ko yung binanggit mo. Ang totoo niyan, June 16, nung magkaroon tayo ng Zoom na hinos ng DOH, at doon ay sinabi ng mga doktor na kasama natin, sinabi nila, sana po magkamali kami. Pero ang tingin po namin, yung Delta variant po ay talagang magbibigay sa atin ng problema. Sinabi ng mga doktor natin yan, Kong Mike, at yan ay June 16, nung tayo ay makapanayam natin si Secretary Duque. At ito, natandaan ko, minemorize ko, sabi niya, we are not assailing the efficacy of the studies na ginawa, na presented by the doctors worldwide. At sabi pa niya, nangako siya na pag-uusapan po namin ni Director Domingo ang bagay na ito para sa ikalilinaw ng lahat ng ito.
June 16 yun, Kong Mike. In the meantime, hindi natin masasabi na kailangan pa natin ng ilang panahon. Ano pang panahon ang hahanapin mo? Nagmamadali tayo kumbaga dapat mag-double time, mag-triple time tayo, maisalba natin ang mga kababayan natin, lalo na po yung walang magamit at wala naman talagang magagamit sa hospitalization. Wala pong masama. Yun ang pinipilit natin, Kong Mike. Wala pong masama kung ipamahagi na natin at ipainom natin sa tamang dosage at sa tamang frequency ang lahat ng ating mga kababayan. Ito sana yung dapat na panagutan na ng DOH, Kong Mike. At bakit nagbibingi-bingihan pa sila hanggang ngayon? At saka itong mga doktor, Kadante, di ba sinasabi nila, hanggang sa ngayon may panggigipit na nangyari sa mga doktor na pagka sila nagkaroon ng prescription. May nakita pa nga akong kumpanya sa Tagum, nagbibigay ng ivermectin. Dinawag pa ng Department of Health at pinagsabihan, tinakot pa yung management. So ito yung mga sitwasyon na ginagawa natin. Kaya po doon sa mga nanonood na nakikinig, bakit po namin sinasabi na sa DOH, sabihin na nila, kahit hindi nila gawin, kahit hindi sila mag-distribute, hindi nila bigyan ng pondo, sabihin lang nilang pwede. This would allow doctors to make prescriptions and at the same time, yung po local governments, yung mga mayors na naniniwala na umiinom mismo ng ivermectin, pwede nilang ilagay ito sa budget nila at magkaroon sila ng massive campaign on the distribution of ivermectin. Yan po, sa palagay ko, mag-eksperimento naman tayo. Ilang lockdown na tayo, negative 9.6 ang naging resulta ng lockdown natin nung nakaraang taon. Ngayon po, pausad na ekonomiya, 4.5%, may growth na, nangyayari na naman, nagkakaproblema na naman tayo, nagkaroon na naman ng lockdown. Ang tanong ko ngayon sa Philippine Medical Association, sa Philippine College of Physicians, lalo tigit sa Philippine Society on Infectious Diseases, di ba yung PISMID na sinasabi po natin and yung gumagawa ng living guidelines, yung pong sinusundan natin. Ano ngayon ang gagawin natin? Kawawa na naman ng mga tao, ang solusyon na naman ba lockdown? Tingnan naman po natin yung ibang solusyon. Baka naman dapat after 1.5 years, subukan na natin yung ivermectin dahil marami talaga ang nagagamot nito. Marami ang hindi nahahawa at nagpatunayan na to na maraming pag-aaral. Let us give it a chance dahil kawawa na ang taong bayan. Pag lockdown ng lockdown, wala silang hanap buhay, nagugutom sila at nawawalan sila ng trabaho. Yun ang problema natin, Kong Mike. Mukhang tayong dalawa at saka yung mga ibang makasama pa natin sa Kongreso na nagsusulong ng ivermectin ay mukhang ayaw pakinggan ng DOH at ng FDA. Parang bingi na ang kanilang mga tenga kung ang pag-uusapan ay yung kagandahan ng isang option na ito para lamang siguro magkaroon ng alternative kaysa sa lockdown sapagkat alam nating napakasakit ang epekto nito, napakaraming maghihirap, mawawala ng hanap buhay, samantalang napakadali naman kung ipamahagi na lang natin ang ivermectin. Bakit kaya ayaw nilang subukan? Hindi ba nila nakita sa social media, Kong Mike, na maski yung Ministry of Health ng Malaysia ay nagbigay na rin ng approval ng pagbibigay ng off-label prescription sa kanilang bansa. At ibigay na ang ivermectin as an off-label prescription. Bakit tayo? Kahit na off-label lang, hindi pa ibigay na instruction ng DOH. Dito tayo nagtatagal, kaya nga palagay ko, next week, Kong Mike, kung wala ng ulan, wala ng baha, ay maitutuloy na rin natin yung ginawa nating petisyon. Maghahanap na tayo talaga ng isang bagay na tutulong sa atin. Ito ay sa katauhan ng Korte Suprema, Kong Mike. Ayan, nakita ko na si MJ. Meron na yata ang pinatitigil. Yes, MJ, Your Honors. Bago ka magtapos, MJ, Kadante, isa na lang po. Under the ECQ guidelines, ang violation po dyan, pagka kayo po nahuli na may violation ng guidelines natin, is 20,000, not less than 20,000 to 50,000. At saka po ang pagkakulong 1 month, but not more than 6 months. Pagka yan po nagkaroon ng violation ng ECQ guidelines. Maraming salamat, MJ. Your Honors, may tanong dito sa panig naman po ng business sector. Sana raw magkaroon ng tax holiday sa NCR kasi nga kawawa yung mga negosyante, lalo na yung mga kainan na maapektuhan dahil doon dito sa ECQ
reimposition. Tsaka yung mga landlord daw, sana hindi daw muna maningil ng bayad yung sa mga business tenants na hindi daw muna maningil. Sana daw umaksyon ng dole kasi mas naapektuhan daw yung mga may negosyo na siyang nagbabayad ng buwis na pinampasahod sa ating mga kababayan dahil sa ECQ. Alam mo, MJ, madaling gawin yan pero ang epekto niya ng magiging problema. Ang unang magkakalatay dyan ng pamahalaan. Siyempre, saan kukuha ng pandagdag sa kanyang mga public services? Alam mo naman, ang buwis ay isang dugo ng isang bansa. Kapag kaya ay naputulan ng isang ugat at hindi dumali yung dugo na yan, napakaraming karamdaman ng titikman ng isang bansa kapag naputol ang pinagkukunan ng buwis. So, lahat ng gagawin natin, lahat ng papapasya na gagawin ng pamahalaan, talagang merong tatamaan at hindi makaiiwas sa isang negatibong outcome ang isang bansa kapag ikaw ay sa panahong ito, sapagkat pipili ka, anong pipiliin mo, yung kalusugan o yung ekonomiya? Hanggang kailan? So talagang mahirap ang pagdidesisyon sa bagay nito. Kinakailangan mong balancing mabuti, MJ, Kong Mike. Alam mo, MJ, ang problema niya, matagal na natin pinag-usapan yan nung unang ECQ pa lang. Kasi nga, para tayong domino effect eh. Yung mga nagre-renta ng bahay, syempre, sila naman nagbabayad doon sa may-ari ng bahay. Yung may-ari ng bahay o yung nag-aari ng mga apartment, sila naman din nagbabayad doon sa gobyerno in terms of real property tax. So paikot na paikot ang problema. Tapos yun nga, yung mga restaurants naman, may nirerentahan din. Yung mga nagpaparenta, may mga binabayaran din. Napakahirap talaga ng ating sitwasyon. Ako, ang tingin ko talaga dito, MJ, it is about time that we think out of the box. Yun lang, hindi na lang parati ang ginagawa ng IATF. Pagka nagkaroon ng problema, lockdown. No, hindi dapat ganito. Dapat talaga itulak natin ang gusto, tingnan natin kung ano yung pwede na magpagbabalanse ng ekonomiya natin. Pangalawa, alam ko marami pang pending sa IATF na mga vaccination. Alam mo, kadante kaya hindi ako makapag-vaccinate, nahiya ako eh. Tuwing bumababa ako sa mga lugar, sa mga depressed areas, pagka tinanong ko yung mga senior citizens, lalo tigit dito sa Quezon City, ang dami pang hindi na ma-vaccinate na gustong magpa-vaccinate. Hindi naman pwede yung ginagawa nila na app sa cellphone. Maraming mga lugar na mahirap, wala namang ganong app eh. Wala naman smartphone, hindi naman pwede mag-register. So ang pinakailangan dito, bumaba talaga sila, barangay-barangay, at bigyan nila ng vaccination. Meron tayong nakapending na vaccination dito na ginagawa dyan sa IATF. Hindi pinipirma ni Secretary Galvez yung mga tripartite agreements. Dapat ito itulak ng itulak ang vaccination. At the same time, and finally ulitin ko, tingnan nila, think out of the box, gamitin nila ang ivermectin because I'm very sure, like what happened in Paraguay, what happened in Mexico, ang nangyayari ngayon sa India, ang nangyayari sa Czechoslovakia, at marami pang bansa katulad ng Zimbabwe, no, South America, makikita natin ang pagbabago na magiging masigla at maayos ulit ang ating ekonomiya dahil ang mga tao nakakalabas. Pero yung nga yung pinakapasihan natin, Kong Mike, walang pagtatalo na yung vaccination, hindi naman nakagagamot yan. At ngayon, ang usapin ngayon, kaya nagkakaroon pag-atubili, yung bansang Israel, na nabakunahan na lahat ang kanyang mga mamamayan, bakit nag-surge pa rin yung Delta variant? Ibig sabihin, nagiging moot and academic yung bakuna eh. Kahit na mabakunahan pa ang buong Pilipinas, sa ngayon nasa 12-13% pa lang ang bakunado sa atin. So i-assume na natin 100% na nabakunahan na tayo kagaya ng Israel, nag-surge pa rin sa kanila. Sa makatwid, meron pang problema talaga. Yung efficacy ng vaccine ay talagang pinagtatawanan lamang ng bilis ng mutation nitong virus na ito. Baka mamaya hindi lang Delta. Baka mamaya maging gamma na naman yan at hindi na natin, napakabilis niya, hindi na natin siya mahuli-huli. Kaya nga yung ivermectin na pinipilit namin ni Mayor Mike, kinakailangan bigyan naman. Tama yung pananindigan namin na we have to think outside the box. Hindi yung pinipilit natin yung vaccination. Pagkatapos magla-lockdown tayo, wala namang kasiguruhan eh. Ang Exhibit A is Israel. Your Honors, ano bang status ngayon ng ivermectin? May mga hospital na nabigyan ng right para magamit yan, pero doon lang sa jurisdiction ng mga hospital na binigyan ng authorization ng FDA. Sa ngayon po ba, ano bang update? Saan po ba yan mabibili?
o makukuha nating mga kababayan? Ang status kasi MJ, 5 ospital lang ang binigyan ng CSP. Alam mo naman yun, di ba? Yung Compassionate Special Permit. Pero hindi sapat yun. Ang nakalagay sa batas, pagka ang nagbigay ka na ng CSP, hindi naman sinasabi na lahat ng ospital binigyan mo. Walang sinasabi ang batas na ganun eh. Nasa Section 1 ng Executive Order 121, pag nagbigay ka na ng CSP, magbibigay ka na rin ng EUA. Yun ang ayaw nilang gawin eh. Sila ang nagbabiolate ng batas eh. Kami ay merong batas na pinagsasaligan ni Kong Mike at ito isa sa batayan ng aming petition par mandamus. Alam mo MJ, ang isa kasi dito sa ospital, pagka ikaw ay pagka ikaw ay pumunta na ng ospital, ibig sabihin delikado ka na, mababa ang oxygen level mo. Ang gusto nga natin, uminom ang tao habang hindi pa siya nagkakasakit. At kung sakasakali magkasakit ka, iba naman din yung protocol, iba ang pag-inom mo, habang mild pa lamang, wag maging grabe ang sitwasyon mo. Kaya nga di ba MJ, tayo talagang preventive eh. Ako naman, sana naman dito sa mga kasama natin sa SMNI, nagiging epektibo yung ivermectin at walang nahahawa. Yan ang importante sa lahat. Kasi kami ni Kadante talagang tuloy-tuloy ang ginagawa namin pagtutulong. At kung kailangan nyo po, kami ho ng Kadante, i-message nyo lang po kami. Talagang tutulong po kami. Libre ho, pati prescription. Dahil mas mahal pa yung prescription kaysa dun sa ivermectin. Tingin ko naman kung Mike sa SMNI nagiging epektibo yung ivermectin. Bakit ka mo? Hindi naman ganyan kaganda lalaki si MJ. Tingnan mo ngayon. Tayo dyan. Your Honors, ang tanong po ngayon ng taong bayan, parang wala namang sponsor yung, for example, yung compared sa ibang mga bakuna, may mga brand, may mga budget yan for PR. Ang ivermectin kasi, wala eh. Walang budget para sa ganun eh. Di ba? For marketing or for PR purposes. Kasi nga, may mga doktor tayo na gumagawa ng ivermectin na ginagamit para sa COVID-19. Ang hindi kasi maintindihan, Your Honors, ng ating mga kababayan, pag sinabing ivermectin, panghayop. Di ba meron tayong ivermectin for humans, pang-COVID ang talagang sadya. Ibahin natin ang market. Siguro, MJ, kung palagi nilang sinasabi, yung, ang ivermectin pang bulate. Sabi namin ni Kong Mike, alam po ninyo, yung virus na yan, ang katapat lang niya talaga ay yung gamot ng bulate. Yun lang po talagang panggamot. At meron na po bang nagbalita, meron na po bang nag-complain na uminom ng ivermectin na ito po ay nagkaroon po ng adverse effect sa kanya? Wala po. Katunayan lamang na totoo ang sinasabi ng mga doktor na sumusuporta sa amin at ang pinanggagalingan ay maraming pagpapatotoo na halos wala pong side effects ito kapag ka ito'y ginamit na preventive drug. Ito yung aming ikinakampanya sa malit na magagawa namin, pero magpasensya na po yung mga kababayang nakikinig. Talaga pong wala kaming suporta ni Kong Mike, kundi yung mga doktor na tumutulong at saka yung pong mga taong malalaki ang puso na nagbibigay po ng tulong para mag-produce ng ivermectin. At ito'y kahit unti-unti po ay naikakalat namin ni Kong Mike. Ito nga, nag-umpisa sa Quezon City. At ngayon po ay nagpunta kami ng pati probinsya na po ay aming binibigyan. Nakakaawa po kami ni Kong Mike, pero kung kailangan pong gawin namin ito, kahit na nakakaawa pong ginagawa namin, sapagkat alam naman namin ito'y tama, kahit na hindi popular sa mga doktor na makiling sa mga malalaking pharmaceutical, wala po kaming magagawa. Alam mo MJ, itong ivermectin, nakuha to sa lupa. Nature to. Nakuha to sa lupa sa bansang Hapon. Sa bansang Japan. Ang nakapag-invento dito, yung Hapon at saka Canadian, ay nanalo ng Nobel Peace Prize. Ngayon, etong gamot na to nawala na ng patent noong 1998. Kaya nga tama yung binabanggit mo, pagdating sa negosyo, wala itong negosyo. Kasi kahit na sino pwede mag-manufacture dito na walang binabayarang royalty. Pangalawa, at siguro mas mahalaga, napakamura. 25 pesos. So, nature to, natural na gamot, 25 pesos, minsan nga, mas mura pa. Baka pwede pa yan ng 15 pesos. Hindi natin alam kung madami nang na-production, baka pwede pang 10 pesos. Kung ikukumpara mo doon sa mga gamot na sinasabi nila sa ngayon para sa COVID na hindi naman din epektibo. But ivermectin, ang nangyari dito, mga doktor mismo ang gumagawa ng pag-aaral at nagtutulak. Kasi nung mga doktor noong araw at ngayon mangyayari na naman, sinasabi nila, maraming namamatay, wala kaming gamot. Nung ginamit na yung ivermectin, naging epektibo. So they are the ones pushing for it. They are the ones advocating it. At ang mga doktor na to ay world-class doctors. Dr. Lori,
Dr. Andrew Hill of WHO, Dr. Paul Maric, Dr. Per Corey of LCCC, si Dr. Baron, no, na isa sa mga tinatawag lang COVID hunter based on Texas. So these are renowned doctors all over the world. At dito mismo sa Pilipinas, ang mga doktor na kasama natin, Dr. Castillo, presidente ng Philippine Cardiology, Dr. Iggy Agbiani, presidente ng mga CDCPH. Sa CDCPH. So, pati yung society niya, presidente rin siya. So we have very good doctors, Dr. Landrito, Homer Lim, Dr. Sham Quinto. Mga doktor din ang tutulak nito. At syempre, kasama rin natin ang Doctor of Public Administration, Dr. Dante Marcoleta. Yun, no? Lalo naman yung Dr. Defensor na mayor. Mayor at saka doktor, matindi yan, Kong, ha? Ayan, palagay mo, sasanayin lahat namin, MJ. Siguro, kahit marami nang magtanong, bakit nga kaya ayaw ipagamit? Murang-mura pa lang. Marami nang nagpapatunay, wala pala siyang side effects. Hindi ba? At tayo ay isang magagamit para maiwasan siguro natin ang lockdown na mapaminsala sa ating ekonomiya. Ano naman ang dahilan ng DOH? Siguro sa maraming nakikinig sa atin ngayon, MJ, baka sakaling ma-open ang kanilang pag-iisip. Oo nga naman. Bakit kaya ayaw nilang ipagamit? Wala naman palang mawawala. Sa Kapampangan... Walang epekto. Walang epekto sa katawan. Maraming mawawalan doon sa mga malalaking parmasyotika. Pero sa ating mga mamayan, na talagang yun ang ating pinagsisilbihan, palagay ko walang mawawala. Sabi nga ng Kapampangan, MJ, subukan pa mo para mabalo. Oh. Yan. Kongs, bukod po sa inyong dalawa na mga tanyag ng mga personalidad po sa ating bansa, sino-sino pa po kaya yung mga tanyag din ng mga personalidad na gumagamit rin po kagaya natin ng ivermectin? Si Senator Pampol ay Senador Francis Tolentino, gumagamit yan. Si Kong Eric Pineda, gumagamit yan. Si Deputy Speaker PH, gumagamit yan. At marami. Ay magpagamit. Sino? Maganda kung Dante, si Senator Enrile, 97 years old. Yan. Consistently, umiinom yan. Kung sinasabi lang may epekto, 97 na Senator Enrile pero patuloy umiinom. Senator Soto, umiinom yan. Isa yan sa mga unang nagtulak din ng ivermectin. Ang Kong Dante, Deputy Speaker Marcoleta, umiinom yan ng ivermectin. Alam mo ba, kalahati ng kabinete umiinom ng ivermectin. Sa ating mga military at police, siguro, hindi naman siguro kalahati dahil marami sila, naawa nga ako doon sa mga pulis na nag-positive. Sana nabigyan natin ng ivermectin. Umiinom din talaga. Yung iba lang kasi, hindi makalabas talaga kasi nga may DOH policy. Diba? Pero kung ito'y sasabihin nila na, sige, pwede, kahit na hindi nila bigyan ng pondo, but the local governments can do this, mas marami pang lalabas na umiinom. Ako, lahat ng kaibigan ko, halos alam ko, umiinom. Marami din akong alam na pagaling, natulungan nung sila may sakit. And ito din yung nagiging batayan ko. Mismo ako, nung nagkasakit, uminom at nakatulong sa akin. Your Honor, sa ngayon po ba, paano po ba makakuha ng ivermectin? Through doctor's prescription po ba o paano po ba yung acquisition po niyan? Meron pa ring MJ doctor's prescription, pero yan ay ginagawa na namin ng paraan ng Deputy Speaker Dante Marcoleta. Kaming dalawa nagtutulungan. Kasi ang ginagawa namin, inaayos muna namin. Technical, yung bang digital na lang, no, prescription from our doctors para naman sila mabigyan ng libreng ivermectin. So yan, meron ho kami. Ngayon, kung meron po kayong kaibigan doktor na magbibigay ng prescription, meron din po, alam ko, supposedly sa Mercury Drug, sa Watson, sa nagbibenta ng ivermectin. And hopefully, pero alam ko sa probinsya, walang supply. So hopefully, ito yung makatulong sa lahat sa atin. Ako nga, Kadante, gusto ko rin sa Cebu dahil nakita ko parang lumalaban sila doon sa policy. Baka naman pwede rin. Sila Governor Garcia, talaga matulungan din sila dito sa ivermectin. At kasi ang worry din nga nila talaga yung ekonomiya nila. Na maraming nagugutom. Sabi nga nila, alam mo si Governor Gwen Garcia, 2 kapatid dito namatay sa COVID. Kaya yung stand niya na talagang hindi, buksan natin to, ayusin natin to, napaka makikita mo yung bang paninindigan niya na tungkol dito. So ako naman, balanse lang.
May nakikita kami sa DOH na problema at nakikita mo rin yan, nakikita naman ng iba din yung problema sa ekonomiya. Ba't di nyo payagan? Kaysa nag-aaway-away tayo at nagkakaroon tayo ng ganitong sitwasyon ng tao, kung di mamatay sa COVID, namamatay sa gutom. Yun lamang nagiging concern namin ni MJ, kamukha nitong pagbibigay namin sa probinsya. Gagamit kami ng courier. Mas mahal pa yung bayad namin sa courier kesa doon sa, halimbawa, 2 o 3 blisters ng ivermectin na ibinigay namin doon sa taong humingi. Isipin mo yung inefficiency. Dahil nga sa wala kaming suporta eh. Pero kung halimbawa, yung DOH na ang magsabi na kailangan ma-produce na ito, abay napakasaya namin siguro ni Mayor Bay sapagkat yung pa-isa-isang pagdadala namin through courier, hindi naman namin inaalintana yung gagastos. Talagang gagastos tayo. Kaya lang, from a point of view of efficiency at interest of economy, isipin mo namang mas mahal pa yung bayad mo sa courier kesa doon sa halaga ng ivermectin na binigay mo doon sa taong, lalo na kung pinag-uusapan natin yung layo ng lugar katulad ng Mindanao. Alright. Your Honors, batiin ko lang ng magandang umaga si Ma'am Susan V. Tug, nanonood sa Vancouver, British Columbia, and si Ma'am Angelita Marcos Almondia. Good morning at nanonood po sa ating programang Point of Order. Final words po, Diaz Marcoleta? MJ, sa gitna nitong lumalala na variant at saka pinatunayan na mas mabagsik ito, mas mapaminsala, mas nakakahawa, mabilis ang kanyang transmission, sana ay isama at isangkot ang isang mabuting gamot na matagal na naming sinasabi sa ating pamahalaan. Wala po kaming intensyon na makinabang dito, MJ. Ang gusto lang namin, matulungan ng pamahalaan na makakita ng isang magandang opsyon. Imbes na po tayo mag-lockdown, tingnan muna natin. Hindi po namin kino-question po yung desisyon ng ating pamahalaan kung talagang yun ang kinakailangan. Pero lahat po sana ng inputs, i-consider, baka sakali kung natiningnan nila yung visa ng ivermectin at ang pagpapatotoo ay tingnan na nila, napakarami na pong nagpapatotoo nito, baka sakali na maiwasan natin ang mas mahihigpit na lockdown na MJ, sapagkat ang lockdown naman napatunayan na rin ng ating NEDA na napakalaki ng nawawala sa ating ekonomiya at ito'y pabigat na pabigat sa ating mga mamayan, lalo na po yung talagang nasa panig ng kahirapan. Yun po sana'y bigyan ng konsiderasyon ng ating mga leaders na may kinalaman sa pagbibigay o pagtataya ng ating mga dapat gawin kung ang pinag-uusapan ay yung pagsansala o pagprotekta ng ating mga mamayan laban sa variant na talaga namang lalong kumakalat sa ating bansa. Kong Mike? Yes, una sa lahat sa ating po mga kababayan na nanonood ngayon, alam nyo po, yung sitwasyon ng ating ekonomiya ngayon ay napakalala na. No? Noong last year, sabi ko negative 9.6 po tayo. Bumabawi pa lang po tayo ngayon. Napakaganda na yung naging pagtulak natin, no? 4.5% ang paglakas ng ating ekonomiya. Pero sa ganoong sitwasyon pa rin, marami pa rin po ang walang trabaho. Humigit kumulang 9 na milyon po ang nawalan ng trabaho dahil nga po sa overseas, marami din nagsarang mga negosyo, hindi lang naman dito sa ating bansa. At maging dito sa atin naman, maraming nahirapan mga negosyante. Marami na ang mga bumagsak na mga kumpanya dahil dito sa sitwasyon natin ng COVID. Ang lockdown, parati po natin ginagawa na yan. Nakita natin, no, lockdown, mangyayari ulit, magkakaroon na naman ng panibagong surge, magla-lockdown na ulit tayo, magkakaroon na naman panibagong surge. Ngayon po may Delta variant, yan na naman nangyari. Maybe, it's about time that we think out of the box. Dahil ito po naman kalaban natin ay bago. Hindi po ito noon pa alam natin labanan. At yung sinasabi nga po namin, wala naman po kaming hiningi kundi subukan. Wala pong masama itong epekto sa katawan at hindi na po ito nakakasama. Ako po'y umiinom, patuloy na umiinom. Kami po ni Deputy Speaker Marcoleta, patuloy na umiinom. Si Deputy Speaker Marcoleta, vaccinated po, umiinom. Ako hindi pa rin po vaccinated, pero patuloy po ako umiinom. Walang masama na tayo'y sumubok. Sa labanang ito, baka po naman maging epektibo, iyan po'y makakaganda sa ating ekonomiya. Sa ngayon po sa lockdown natin, marami pa rin po ang papasok sa trabaho. Marami pa rin naman ma-expose. Bagamat sabi nga nila, kahit pa paano makukontain po natin. Pero syempre, yung mga pumapasok sa trabaho, sila pa rin po ay vulnerable. No? Napaka hirap ng kanilang sitwasyon na maaari po silang mahawa at pag-uwi nila mahawa ang kanilang pamilya. So walang masama na subukan ang ivermectin.